Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang aking ibabahagi ngayon ay tungkol sa kalikasan, ang ating common home. Sa aking pananaliksik at pag-research, dahil gusto ko'y makabuluhan ang aking ibabahagi, nakita ko sa isang munting library ko ang Laudato Si. Ito yung encyclical na ginawa na liham ni Pope Francis tungkol sa pangangalaga sa tahanan nating lahat. Nung muli kong binabasa, kasi nabasa ko na ito noon, muli kong binabasa ang sulat na ito, nakatawag pansin sa akin ang maraming bagay. Unang-una, ang kahalagahan ng kalikasan. Ang kalikasan ay bigay sa atin ng Diyos. Ang kasama nating nilikha at ipinagkatiwala sa atin upang pangalagaan at pagbutihin. Hindi pakinabangan at pakundangan at sirain ang iilan. Ang hinala ko dito, labis na may pagpapahalaga sa anumang kikitain. Ang gusto ng mga tao ay kikita ng malaki kahit napipinsala ang kalikasan. Lalo-lalo na ang ating mga punong kahoy, mga gubat na pinagmumulan ng mga malalaking kahoy at suporta sa ating kapaligiran. Dito nakatawag pansin sa akin ang sulat na ito ng Pope Francis, dahil napakaganda ng kanyang laman. Kung kayo ay mayroong pagkakataon na bumili kumuha ng sulat na ito, magandang ito'y pagnilayan. Habang binabasa ko ito, nagkaroon ako ng para papuri at pasasalamat sa Diyos sa pagbibigay niya ng ating mundo, ang ating common home, lalong-lalo na ang kalikasan. Napakaganda nito, at ang mga nakalaman dito ay ano ang nangyayari sa ating tahanan. Sa unang chapter, unang kabanata, ang nangyayari sa pollution at pagbabago ng klima. Ito ay mahigpit ng pinag-uusapan ng iba't ibang bansa, ngunit sana ay maging desidido ang mga bansang ito upang ipagpatuloy ito, dahil lumalala ang polusyon, basura at kultura ng pagtatapon. Napakaraming
kaugalian nating mga tao ang walang pagpapahalaga sa kalikasan. Kaya mula nang binasa ko muli ito, nagkaroon ako ng advokasya. Patuloy ito na kahit sa YouTube, sa missionary mission na ito, ay magkaroon ako ng pagkakataon upang ibahagi ang kalagahan nito. Ang isa pang pinahahalagahan dito ay ang usapin sa tubig. Napakahirap na ng tubig. Ang tubig ay ibinigay din sa atin ng Diyos. Kaya dapat pangalagaan ito at bigyan ng pansin, lalong-lalo na ang mga nakaluklok. Ang pagkawala ng biodiversity, na wawala na ang source na pinagmulan ng mga bagay-bagay, ang mga hayop nawawala, na i-instinct ang mga dating nagbibigay ng pagkain, ang nagbibigay ng sustansya sa ating kapaligiran. Ang pagbaba ng kalidad ng buhay ng tao, isa din ito sa kabanata na binigyan pansin ni Pope Francis. Itong mga bagay na ito para sa akin ay napakahalaga. At sana ay patuloy nating pahalagahan at bigyan ng pansin. Ilalahad ko lang muna ngayon ang mga nakalagay dito, at sa susunod ay magkakaroon ako ng patuloy na pagninilay tungkol dito sa bawat kabanata. Ang pagkasira ng ating lipunan, marami ang nag-aspire na mga politiko, ngunit sana ay totoo ang paglilingkod, no? Pangdaigdigang hindi pagkakapantay-pantay. Kung mapapansin natin, merong first world, merong second world, merong third world, at ang Pilipinas ay nabibilang sa third world countries na developing. Magandang pagnilayan ito dahil ito ay mahalaga. Ang katamlayan ng mga pagtugon sa mga bagay na ito. Nung isang araw, ang sinasabi ko, ang pagmabalasakit at pagmamahal at pagiging propeta ay dapat merong prophetic stance, merong pagpuna para sa ikabubuti ng sanlibutan, ikabubuti ng ating kalagayan. Ang pagkakaiba-iba ng opinyon tungkol dito. Kaya napakaraming bagay pa ang nakalaman dito, at ako ay nagpapasalamat sa ating butihing Pope Francis sa pagbibigay niya ng panahon upang magsulot ng isang napakahalagang encyclical letter na napapanahon. So ito po muna ang aking ibabahagi, at sa tingin ko patuloy pa rin akong magninilay sa usaping ito, dahil ang kalikasan, ang ating kapaligiran, ang mga tao ay biyaya ng Diyos, at dapat nating purihin siya sa
biyayang ito. So ito po muna ang aking ibabahagi. Ito po muli si Kuya Nanding sa isang introduction. Magandang araw po sa lahat.